Kabanata 361. Bakit hindi mo ako bayaran para sa emosyonal na pinsala, pagkatapos ay babayaran ko ang nawala sa iyo? Ikaw, natigilan si Mrs. Winters, bakit ang hirap kausapin ang taong ito? Walang pera ng sino man ang nahulog mula sa langit. Lahat ay pinaghiharapan ito. Sa tingin mo ba makakakuha ka ng pera sa akin sa pagpanaw ng iyong anak? Nagdilim ang mukha ni Maisie, at hindi na naging magalang. Kung gusto mo ng gulo, sige. Hindi ako natatakot, pero hindi ako mananagot sa kahihinatnan. Ngayong kinukulit mo ako, kung tatahimik pa rin ako, iisipin ng mga tao na kaya nila akong lakaran. Hindi ako tanga. Umarap siya kay Cherry at sinabing, paalisan mo sila. Tumanggaw si Cherry. Oo naman. Lumapit si Cherry sa kanilang dalawa at sinabing, I'm sorry, maaari na kayong umalis kung tapos na kayong gumawa ng eksena para hindi kayo mapahiya. Siya ay nag-aalala tungkol sa dalawang tao at sa kanilang dignidad kung sila ay mapahiya sa publiko. Hindi masaya ang mag-asawang Winters, ngunit wala silang masabi, kaya umalis sila. Inakay sila ni Cherry sa pinto at bumalik sa opisina. Nabalitaan ni Nolan na ang mga magulang ni Winona ay bumisita kay Maisie upang hilingin sa kanya na bayaran ang kanyang utang, at ang kanyang mukha ay bumaba. Paano nila nalaman na nandito si Z? Nagkibit balikat si Cherry. Wala akong ideya. Ngayon lang sila nagpakita. Kumunat ang noo ni Nolan. Hindi nila malalaman na nasa Black Gold si Maisie kung hindi dahil sa may nagsabi sa kanila. Mr. Goldman, paano kung gawin nilang malaking issue ito? Kahit walang pakialam si Maisie, makakaapekto ito sa kanyang reputasyon. Nang makitang nag-aalala si Cherry kay Maisie, napagtanto ni Nolan na pinakamahusay na ayusin ang isang tao sa paligid ni Maisie. Ngumiti siya, you just need to focus on her safety. Ako na ang bahala sa iba. Napakabait mo sa kanya, Mr. Goldman. Malamang tanggap ka na niya ngayon, di ba? Biglang nagmukhang busybody si Cherry. Napawi ang ngiti ni Nolan. Kung ayaw mo sa trabahong ito, maibibigay ko ito palagi kay Quincy. Huwag. Titigil na ako sa pagtatanong. Aalis na ako. Lumabas agad si Cherry at sinara ang pinto. Naglakad sina Mr. at Mrs. Winters papunta sa isang kotse at sinabi sa taong nasa loob, pumunta kami kay Miss Vanderbilt, ngunit walang saysay. Wala siyang pakialam. Bahagyang bumaba ang bintana ng sasakyan. Tiningnan sila ng babae sa loob sa gilid ng kanyang mga mata at sinabing, gawin mong malaking isyu kung ganoon. May magsasabi sa iyo kung paano gawin iyon. Gumiti at tumanggaw si Mrs. Winters. Sige, gagawin namin. Inabutan sila ng lalaking nasa sasakyan ng isang stack ng pera. Humandar ang sasakyan ng sandolang makuha nila ito. Medyo nag-alala si Mr. Winters. Honey, I don't think that's a good idea. Ginagamit namin ang pagkamatay ng ating anak para ilagay sa problema ang isang tao. Hindi yun naglalagay ng gulo sa isang tao. Wala bang kaugnayan ang pagkamatay ng anak natin sa babaeng Vanderbilt na iyon? Lahat ng tao sa kampo ay nagsabi na ang ating anak ay nagalit sa Vanderbilt na babae. Kung hindi dahil sa galit niya, buhay pa sana ang anak natin. Pinaghihiganti ko lang siya. Kahit na ang kanyang sinabi ay nagpakalma kay Mr. Winters, naramdaman pa rin niya na ang babaeng tumutulong sa kanila ay hindi ganoon ka-simple. Kailangan niyang mag-ingat. Kinabukasan, ang pagkamatay ni Winona ay itinampok sa balita tulad ng inaasahan. Nang makapanayam ang mag-asawa sa balita, naiyak si Mrs. Winters at natitiyak niyang si Maisie ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang anak sa kampo, lahat ay dahil nasaktan niya si Maisie. Kabanata 362. Maraming netizens ang pumunta sa Twitter ni Maisie para tanungin siya tungkol sa kanya, pero ang ilan sa kanila ay nag-isip na ang mag-asawa ay sinusubukan lamang na sumakay sa kanyang katanyagan. Ang hype ng pagpaparehistro ni Maisie at Nolan ay kamakailan lamang, kaya malamang na lumabas ang mag-asawa at inakusahan si Maisie na nasa likod ng pagkamatay ng kanilang anak. Sa palagay mo ba talaga si Miss Vanderbilt ang naging sanhi ng pagkamatay ng isang tao? Hindi tayo dapat mag-conclude ng ganoon kabilas. Hindi mo ba napansin na ang anumang balita tungkol kay Miss Vanderbilt ay napatutunayang mali pagkatapos ng ilang araw? Paano kung sa pagkakataong ito totoo na? Nag-uusap ang ilang empleyado nang magpakita si Maisie. Narinig nila na sinampal ni Miss Vanderbilt si Miss Summers dahil nagkakalat siya ng chismis, at hinayaan lang siya ni Mr. Goldman na gawin iyon. Sa pamamagitan na bilang isang president, walang sino man ang maglalakas loob na sabihin ang anumang bagay na wala sa linya. Sinundan ni Cherry si Maisie at narinig ang usapan. Huwag kang mag-alala, Maisie. Sinabi ni Mr. Goldman na siya na ang bahala dito.
Nilingan siya ni Maisie at pabulong na sinabi, Cherry, may kailangan ako sa tulong mo. Na-curious si Cherry. Ano ito? Nang makarating sila sa elevator, tinapik ni Maisie ang balikat ni Cherry at sinabing, Go talk to the couple and tell them na babayaran ko sila. Hayaan silang magdesisyon ng presyo. Nagulat si Cherry, noontog ba ang ulo mo? Walang sinabi si Maisie. Agad na sinabi ni Cherry, halatang sinusubukan kanilang scam. Bakit mo sila babayaran? Natahimik si Maisie dahil napagtanto niya kung bakit si Quincy ang napili ni Nolan na maging katulong niya kaysa kay Cherry. Ang kanyang pagkaprangka ay magpapadala kay Nolan sa kanyang maagang libingan. Maisie tapped her head, Do you think that I'm stupid? I want you to tell them that. Makakahanap lang ako ng solusyon kapag nakilala ko sila. Hinawakan ni Cherry ang kanyang noo at biglang naintindihan. Nakuha ko na. Pumalik si Maisie kay Soul at nakita ang nakatalikod na si Nolan. Dahan-daang lumingon si Nolan nang makarinig siya ng mga yabag. Mabilis na yamakap si Maisie sa kanyang mga bisig bago siya makapagsalita ng kahit ano upang amuyin ang kanyang kolon. Nagpapadala ng pag-ibig ng pagkaaga-aga. Itinaas niya ang ulo niya at ngumiti ng matamis. Nagtaas ng kilay si Nolan, Oo, nandito ako para maghatid ng mga yakap para hindi ka maapektuhan ng masamang balita, kaya... Lumapit siya at ngumiti ng nakakaloko. Naparito ako para pasayahin ka. Namula ang tenga ni Maisie, at bigla siyang napa-atras. Hindi ko kailangan na pasayahin mo ako. Hindi ako naapektuhan. Hinaplos ng mainit niyang kamay ang ulo niya. Ano bang iniisip mo? Hindi ba't sinusubukan kitang pasayahin ngayon? O sinusubukan mong sabihin na gusto mo ng ibang uri ng pagpalakpak, Ham? Namula rin ang mukha ni Maisie. Hindi niya kinaya ang panunokso nito. Kung hindi niya ito itinulak, bubulihin siya nito. Itinaas niya ang kanyang kamay para hawakan siya sa bintana, dumampi ang daliri nito sa dibdib nito, at ngumiti. Gabi-gabi kang may ginagawa sa akin. Hindi ka ba napapagod? Hindi ba sasakit ang likod mo? Kumunat ang noo ni Nolan, at tumatagos ang ningning sa kanyang mga mata. Itinaas ni Nolan ang kanyang kamay, hinayla siya sa kanyang mga braso, at itinaas ang kanyang baba dahil siya ay nalilibang. Sa tingin ko kailangan kong magtrabaho ng mas mahirap. Walang sinabi si Maisie. Tumampi ang labi nito sa labi niya, nagulat si Maisie. Itinulak siya nito na pulang-pula ang mukha. Tumigil ka sa pangangabayo. Hinayla siya ni Nolan pabalik sa kanyang mga bisig at hininaan ang kanyang boses. Kailangan mong patayin ang apoy na sinimulan mo. Kabanata 363. May parating, bitawan mo ako ngayon. Malumanay na nagmakaawa, si Maisie. Ang maganda nitong mukha at magagandang mata ay nakakabighani. Natunaw ang puso ni Nolan. How dare this woman start a fire and beg him to stop? Walang makakakaya nun. Huminga siya ng malalim at niyakap siya. Huwag kang gagalaw, hayaan mo akong yakapin kita. Hindi naglakas loob na gumalaw si Maisie dahil alam niyang pinipigilan ni Nolan ang sarili. Kung lumipat siya, maaaring mawala ito. Tapos ka na ba? Nagkaroon lamang ng katahimikan. Nolan, pwede bang magbiro? Ipinapangako ko na tatahimik ka. Narinig niya ang ok mula sa kanyang likuran, na may bakas ng curiosity sa boses nito. Isang cube ng asukal ang naglalakad patungo sa North Pole, at pagdating doon, talagang nilamag ito at nanigas ng matigas, kaya ito ay naging asukal na bato. Hindi nakapsalita si Nolan. Excited na nagpatuloy ang babae, I have another one. Isang repolyo ang nagsimulang maghubad habang ito ay naglalakad, at pagkaraan ng ilang hakbang, ito ay nawala. Agad namang ibinaba ni Nolan ang ulo at hinalikan ang labi nito para pigilan ito sa pagsasalita. Maisie, meron akong. Pinuksan ni Cherry ang pinto, at nagkatitigan silang tatlo, natigilan si Cherry. O hindi, iyon ang magiging katapusan niya. Nako, bigla akong nabulag at wala akong makita. Maingat na ipinikit ni Cherry ang kanyang mga mata at sinubukang damhin ang pinto. Lumabas, at isinara ang pinto. Nakakatakot na madilim ang ekspresyon ni Nolan, at ang panahon ay agad na naging maulap. Tumayo si Maisie para halikan siya at sinabi nang makita niyang hamupa ang galit nito, Sige, pumunta si Cherry sa akin dahil may pupuntahan kami. Hinihintay ako ni na Mr. at Mrs. Winters. Bakit ka makikipagkita sa kanila? Bumagsak ang mukha ni Nolan sa isang segundo. Inayos ni Maisie ang kanyang kwelyo. Para malutas ang mga problema, syempre, nakayakap si Nolan sa bewang niya. Kailangan mo ba ng tulong ko? Napangiti si Maisie. Hindi, kaya ko. Paalis na siya nang idiin ni Nolan ang katawan nito sa kanya. Walang nagmamadali kung gayon.
Hayaan mo silang maghintay manam. Tumingkayat si Maisie at huminto sa kanyang mga labi. Maaari ba nating tapusin ito mamayang gabi? Parang lobong nakatakas si Nolan. Ipinapangako mo, sa restaurant, sa isang pribadong kwarto. Pinuksan ni na Maisie at Cherry ang pinto at nakita sina Mr. at Mrs. Winters na naghihintay sa kanila sa private room. Tumayo si Mr. Winters para batiin sila, ngunit hinayla siya ni Mrs. Winters pababa at naiinip na sinabi, sinisikap niya lang nalutisin ang isyo ngayon na ito ay sumabog na. Ano ang punto? Ang mga taong tulad mo na may reputasyon ay nagmamalasakit lamang kapag ito ay nakataya. Nagtatago ka lang ng mga kalansay sa closet mo. Naglakad si Maisie sa mesa at walang ekspresyon na umupo. She said in a classy manner, Mrs. Winters, hindi totoo yan. Pumunta lang ako dito para makipag-usap sa inyo. Paano ito pagtatago ng mga kalansay? Iniisip ko lang kayo. Iniisip mo ba kami? Tumawa si Mrs. Winters. Gusto mong isakripisyo ng aking anak ang kanyang sarili, ngunit kami bilang mga magulang ay walang lugar upang sabihin ang aming saloobin. Sa palagay ko ay hindi naman kalabisang humingi ng kabayaran mula sa iyo dahil ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng aming anak. Sinabi iyon ni Mrs. Winters nang hindi pinipigilan ang pilikmata dahil narinig niya kung paano binubuli ng ilang tao ang kanyang anak sa kampo. Kung sakaling buhay pa ang kanilang anak at nasaktan si Merce Goldman, ang kailangan lang nilang gawin ay humingi ng tawad sa kanya. Kabanata 364. Ngayon, wala na ang kanilang anak. Nais niyang makapagtrabaho sa mga makapangyarihang tao para sa pagkakataong makakuha ng trabahong may mataas na sweldo. Ngayon ang lahat ng natitira na lamang sa kanya ay mga walang lamang pangarap. Napangiti si Maisie. Magkano ang gusto mong kabayaran? Hindi bababa sa $800,000. Halos hindi makapagtimpi si Cherry nang makita niya na si Mrs. Winters ay sinusubukang samantalahin ang sitwasyon, $800,000. Akala niya ay sobra na ang $800. Napangiti si Maisie. Plano mo bang bumalik at humingi ng higit pa kapag tapos mo ng gastusin iyon? Natigilan si Mrs. Winters, na parang nakita ni Maisie ang kanyang plano, at galit na sinabi, ano ang gusto mong sabihin? Ibibigay mo ba o hindi? Cherry, ano ang legal na termino para dito? Hindi siya sinagot ni Maisie bagkus ay tinanong niya ang katabi niya. Agad naman itong sinagot ni Cherry. Pangangikil. Ang pinakamababang sentensya ay 3 taon, ngunit kung ito ay para sa isang halaga na hanggang $800,000, sa palagay ko ay maaaring 15 taon. Parang takot na takot ang dalawang matanda. Paano ito naging extortion? Sinisiraan mo lang kami. Si Mrs. Winters ay balisa. Kinuha ni Maisie ang isang kasunduan sa kanyang bag, ipinakikita ng file na ito ay mula sa isang law firm. Mrs. Winters, kung gusto mo ng kabayaran, gawin natin ito sa matuwid na paraan. Batay sa batas, kung kasalanan ko ang pagkamatay ni Winona, at nagpa siya ang hukuman na dapat kong bayaran ka ng $800,000, gagawin ko ito ng walang pag-aalinlangan. Pero kung magdesisyon ang korte na wala akong kaugnayan sa pagkamatay niya, wala ba akong karapatan na tanggihan ang mga claim mo? Si Mrs. Winters ay natahimik at mukhang natakot. Kalmadong nagpatuloy si Maisie. Kung iniisip mo na nagtatago ako sa likod ng mga Goldman at binubuli kita salamat kay Nolan, natatakot ako na si Nolan ang magsasalita sa iyo. Medyo makatwiran ako, kaya ikaw ang bahala. Hindi ako magpapakita sa iyo ng anumang empatiya dahil ikaw ang mga magulang ni Winona kapag ako ay naging hindi makatwiran. Iginagalang ko ang mga patay, ngunit kayo ang mga magulang at ginagamit nyo ang kanyang kamatayan bilang dahilan upang kikilan ako. Sa tingin nyo madali akong maloko. Natahimik si Mr. Winters dahil hindi niya alam ang sasabihin. Galit na tumayo si Mrs. Winters. Wag mo ngang isipin na pwede mo lang akong ipagtabuyan. Mas marami na akong karanasan sa buhay kaysa sa iyo, hindi ko ito paniniwalaan. Tumayo si Maisie at mariing sinabi, hindi ko rin ito paniniwalaan. It's been such a long time since Winona's incident, yet ngayon lang kayo nagpunta sa akin. Kung hindi dahil sa may humihikayat sa iyo o nagsabi sa iyo ng isang bagay, bakit kayo agad na pumunta sa akin? Sabihin mo sa kung sino man ang nasa likod nito mo na huwag isipin na ako ay kasing bobo ninyo. Alam na alam ko kung kinitil ni Winona ang sarili niyang buhay. Tumalikod si Maisie para umalis, may naalala, at tumangala sa dalawang matanda na sobrang nakatulala na hindi gumagalaw. Nirecord ko na ang buong pag-uusap natin. Ipinapayo ko sa inyo na itago ang mga bagay na ito sa inyong sarili kung ayaw nyo ng higit pang gulo. Umalis si Maisie kasama si Cherry na naglalakad sa likuyan niya.
Talaga bang ni-record mo sila? Napaawang ang labi ni Maisie. Nag-bluff lang ako. I didn't put in that much effort, pero malamang sasabihin nila sa tao ang tungkol sa recording natin. Ang taong nag-uudyok sa kanila, syempre. Biglang naintindihan ni Cherry. Oh, sa palagay ko maaari mo silang takutin ng kaunti. Kabanata 365. Napatingin si Maisie kay Cherry. Kung talagang naudyukan sila, hindi sila maglalakas loob na umalis sa linya. Kung walang nag-uudyok sa kanila, hindi nila malalaman ang tungkol sa tunggalian ni Winona at Maisie sa kampo, at hindi rin sila mangangahas na isipin na siya ang dahilan ng pagkamatay ni Winona. Kaya, ang taong nasa likod nila ay dapat na malapit na nauugnay kay Winona. Sa Black Gold, si Nolan ay kausap sa kanyang desk sa opisina. Tiningnan niya ang file sa kanyang kamay at ang kanyang mga mata ay nagdilim. Bantayan mo sila. Tingnan mo rin ang mga magulang ni Winona. Tingnan mo kung sino ang kanilang nakontak kamakailan. May sinabi ang tao, at tinapos ni Nolan ang tawag. At the same moment, nakatanggap siya ng text sa phone niya. Mr. Goldman, naayos na ni Maisie. Medyo nabawasan ang lamig ng mga mata niya matapos basahin ang text ni Cherry. Naayos na ng kanyang medyo munting asawa ang isyu sa dalawang matanda, at oras na para tulungan niya itong ayusin ang ibang bagay. Ang balita tungkol sa akusasyon mula sa mga Winters ay mabilis na nawala. Kahit na nag-click ang mga tao sa mga link, ipapakita nito na hindi na available ang nilalaman. Tinagtagal, isang bagong paksa ang nag-trending sa Twitter. #walang kasalanan si Maisie #. Ito ang ikalima sa trending list, walang masyadong sinadya. Nagsalita ang ilang Tagaloob mula sa kampo tungkol sa relasyon ni Winona at Maisie at kung paano naging biktima si Maisie habang si Winona ang agresor. Hindi kailanman sinasaktan ni Maisie si Winona, ngunit palaging may sinisimulan ng huli sa kanya, na naging dahilan upang mabuli at itakwil si Maisie sa kampo. Hiniling pa ni Winona sa kanyang mga kaibigan na i-boycott si Maisie ngunit kalaunan ay pinahiya siya ni Maisie. Ang ilang mga tao ay nag-post pa ng mga resulta ni Maisie mula sa kampo online. Pinatunayan nito na ang pagsasanay na pinagdaanan niya ay kapareho ng sa iba at hindi nakakuha ng espesyal na pagtrato dahil sa relasyon nila ni Mr. Goldman. Sa sandaling lumabas ang post, nakakuha ito ng maraming atensyon online. #sa wakas alam ko na kung bakit siya pinakasalan ni Mr. Goldman. Siya ay maganda at cool. Bakit naging maangas si Winona para itakwil siya. Si Maisie ay asawa lang ng amo na nagpapanggap na mahina. Noong ang mga haters ay keyboard warrior, si Zora ay isang kilalang designer ng alahas sa buong mundo. Sa Blue Bay Villa, nakaupo si Maisie sa sopa at nag-scroll sa Twitter sa kanyang tablet nang makita niya ang magandang asawang nagluluto sa kusina. Tumawa siya. Nolan, nag-cover ka ba ng balita tungkol sa Winters? Si Nolan ay nakasuot ng bluish-gray na knitted cardigan na may puting collared shirt. Ito ay komportable at casual. Nang marinig ni Nolan ang boses ni Maisie, inilabas niya ang bagong lutong isda, inilagay ito sa plato, at sumagot, ayaw ko lang masira ang reputasyon ng asawa ko. Ibinaba ni Maisie ang tablet at naglakad papunta sa dining table. Inilapag ni Nolan ang pagkain sa mesa. Nagtaas ng kilay si Maisie. Napagtanto ko na hindi naman masama ang magkaroon ng lalaking marunong magluto. Pumunta si Nolan sa likod niya at niyakap siya. Paano mo ako gagantimpalaan kung gayon? Ang hanging nalalanghap niya ay dumaan sa kanyang tainga, at ito ay nakakakiliti. Bahagya siyang nagkibit balikat at tumawa ng mahina. Kain muna tayo. Malinis na hinalikan siya ni Nolan sa kanyang makatarungang leeg. Sasabihin ko sa iyo ang ilang magandang balita pagkatapos ng hapunan. Anong magandang balita? Lumingon sa kanya si Maisie, napukaw ang kanyang curiosity. Tinapik ni Nolan ang dulo ng kanyang ilong. Kumain na tayo, o, kakainin din kita. Kabanata 366. Isang masamang ngiti ang pinakawalan ni Nolan, na hindi nakapagpasalita kay Maisie. Matapos ang pagkain, bumalik si Maisie sa silid upang makita na nakaupo si Nolan sa isang upuan na nakakross ang mga paa sa tabi ng bintana, pinapasadahan ng mga daliri ang dokumento sa kanyang kamay. Ano ang bagay na gusto mong makita ko? Lumapit sa kanya si Maisie at tumabi sa kanya. Ibinigay ni Nolan ang dokumento sa kanya at sumagot, ang bagay na gusto mong malaman. Natigilan si Maisie. Kinuha niya ang dokumento at sinipat iyon. Ang mga larawan sa dokumento ay na-photocopy. Pagamat itim ang kulay nito ay kitang-kita naman. Pagkatapos, isang larawan mula sa security footage ng isang reflexology center ang nakakuha ng kanyang pansin.
Ang babaeng may heavy makeup ay walang iba kundi si Willow, at 3 tao ang kausap niya sa larawan. Ito si Willow. Oo, may pinapunta ako sa underground freeway para kunin ang security footage. Sila ang kumuha kay Willow, mataray na sagot ni Nolan. Napatingin si Maisie sa 3 tao sa litrato. 2 sa kanila ay lalaki, habang ang pangatlo ay babae. Nakamaskara ang babae, at naglabas siya ng mahiwagang vibe. Ang isa pang larawan ay nagpakita ng isang lokasyon malapit sa Vanderbilt Manor. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, mayroon lamang isang lalaki at si Willow. Nakasuot ng sombrero at maskara ang lalaki. Marahil ay tinakpan niya ang kanyang mukha dahil alam niyang may mga surveillance camera sa intersection. So, ang lalaking ito ay isa sa 2 lalaki na kumuha kay Willow. Lumamlam ang liwanag sa mata ni Maisie. Kahit na inamin ni Willow na siya ang may pananagutan sa nangyari kay Stephen, ang layunin ng gumawa sa kanya ng mga bagay na ito ay pilitin siyang iwan si Nolan. Ang taong iyon ay umabot pa sa pag-frame kay Titus sa pamamagitan ng pagsasamantala sa katotohanan na siya ay pumunta lamang upang makilala ang kanyang ama. Nagbigay ito ng maling impresyon kay Maisie na sinaktan ni Titus ang kanyang ama. Hindi alam ni Willow ang mabatong relasyon ni Maisie kay Titus, kaya iisa lang ang may lakas ng loob na samantalahin si Titus. Iniisip ni Maisie kung ang babaeng iyon ang nasa likod ng insidente ng mga Winters. Sa pagtingin sa ekspresyon ng kanyang mukha, idiniin ni Nolan ang kanyang ulo sa kanya at inilagay ang kanyang mga labi sa kanyang noo. Sa tingin ko kilala mo kung sino ang babaeng ito, tama ba? Lumingon sa kanya si Maisie at nakangusong sinabing, malaki ang naitulong niya sa iyo at sa pamilya mo, not to mention that she's your childhood friend. Hindi ka ba nag-aalala na pupuntahan ko siya, pagkatapos mo sabihin sa akin ang mga bagay na ito? Umadjajak si Nolan at sumagot, nagseselos ka ba? Hindi ako. Gumuso si Maisie. Niyakap siya ni Nolan at hinawakan siya ng mahigpit sa kandanggan nito. Sigurado akong nagseselos ka. Kung tutusin, mas nauna niya akong nakilala kaysa sa iyo at may magandang relasyon sa mga kapamilya ko. Nakapulupot si Maisie sa leeg nito at mapang-asar na sumagot, kung ganoon, ako ang unang nakasama mo sa kama, hindi ba? Ipinikit ni Nolan ang kanyang mga mata. Para sa kanya ay palakas ng palakas ang loob ng babaeng nasa harapan niya. Hinawakan niya ang baba niya at sinabing, paano ka nakakasigurado na ikaw ang unang nakasama ko sa pagtulog? Natahimik si Maisie, at nang hinayang si Nolan nang lumabas ang mga salita sa bibig niya. Paano kung naniwala talaga siya sa kanya? Sisipain niya ba siya palabas ng kwarto? Gayunpaman, sinabi ni Maisie sa kahihiyan, kung may mga babae ka nang nakasamang natulog noon, edi sana mas mahusay kang gumanap noong gabing iyon. Padilim ng padilim ang mukha ni Nolan sa bawat segundong lumilipas, nang may masamang pakiramdam na namumuo sa puso ni Maisie at may sasabihin pa sana ito. Napabuntong hininga ito, hinawakan siya ng mariin, at inihagis sa kama. Sinasabi mo ba na hindi maganda ang performance ko noong gabing iyon? Sabi ni Nolan sa mahinang boses, isang malademonyong ngiti ang sumili sa kanyang mukha. Para sa akin, kailangan kong magpakita ulit sa iyo ngayong gabi. Hindi niya ito papakawalan kahit magmakaawa ito sa kanya. Kinugol nila ang kanilang oras sa kama hanggang sa hating gabi. Paus na sigaw ni Maisie, at nakaramdam siya ng panghihina na parabang nalaglag ang kanyang mga buto. Kabanata 367. Pagod na pagod si Maisie na hindi niya alam kung kailan at paano siya dinala ni Nolan sa banyo para maligo. Nang ibalik siya ni Nolan sa higaan at ilalagay na sana siya sa kumot, nag-vibrate ang phone niya sa desk. Kinuha ni Nolan ang kanyang telepono, at naging matalim ang kanyang tingin. Hans, naaksidente ang Winters. Namatay si Mrs. Winters sa lugar mula sa malubhang pinsala habang si Mr. Winters ay na-admit sa ICU. Ang mga doktor ay nagsisikap para sagipin siya. Nolan, magpadala ng tao na magmamanman sa paligid ng ospital kung sakaling may mga taong magtangkang iligpit siya. At saka, huwag mo munang sabihin kay Cherry ang bagay na ito. Ibinaba ni Nolan ang kanyang telepono at lumingon kay Maisie na mahimbing na natutulog. Ayaw niyang magkaroon siya ng maling impresyon na siya ang nagdala ng sakuna na ito sa Winters. Pagkatapos niyang magsuot ng damit ay tahimik siyang lumabas ng kwarto. Sa ospital, Mr. Goldman, nandito ka na. Mabilis na lumapit si Hans kay Nolan nang makita siya nito. May itinalaga na ako para magbantay sa labas ng ICU. Iniisip ko kung kumusta na si Mr. Winters. Anong sabi ng polis? Tanong ni Nolan. Sagot ni Hans, ayon sa mga pulis, sa highway nangyari ang aksidente.
Biglang nawala ng kontrol ang kanilang sasakyan at bumangga sa divider, na ikinamatay ng driver at ni Mrs. Winters sa lugar. Malungkot ang mukha ni Nolan habang nagtanong, saan sila pupunta sa hating gabi? Yung highway kung saan sila nakatagpo ng aksidente ay ang papalabas na direksyon. I think uuwi na sila. Naaksidente sila sa kanilang pagbabalik pagkatapos matanggap ang lihim na pera. Kahit anong isipin ni Hans, pakiramdam niya ay may kakaiba sa aksidenteng ito. Samantala, lumabas ang doktor at nagtanong, sino ang miyembro ng pamilya na nagpadala kay Mr. Winters dito? Lumapit si Hans sa doktor. Ako, kamusta na siya ngayon? Tinanggal ng doktor ang maskara at sinabing, nabutas ng kanyang tadyang ang kanyang baga, at dumanas siya ng matinding pagdurugo. Bagamat nakaligtas siya sa operasyon, tiyak na magbabago ang mga bagay. Isa pa, hindi natin masasabi kung kailan siya madyay gising. Maswerte si Mr. Winters, ngunit namatay ang kanyang asawa sa aksidente sa sasakyan. Sigurado silang lahat na hindi niya matatanggap ang katotohanan pagkagising niya mamaya. Tinapik ni Nolan ang balikat ni Hans at sinabing, iiwan ko siya sa iyong mga kamay. Tumanggaw si Hans, huwag kang mag-alala, Mr. Goldman. Kinabukasan, nang imulat ni Maisie ang kanyang mga mata at aalis na sana sa kama, isang braso ang humila sa kanya pabalik sa isang yakap. Hinawakan siya ni Nolan ng mahigpit sa kanyang mga bisig at hinaplos ang pisngi sa batok ng kanyang leeg. Huwag kang umalis, matulog muna tayo saglit pa. Nolan, laging magnanakaw ka ba kagabi? Pang-aasar ni Maisie, nagulat sa katotohanang may mga pagkakataong ayaw niyang gumising sa kama. Bahagyang binuksan ni Nolan ang kanyang mga mata, tumawa at sinabing, hindi ba ako ang kasama mo kagabi? Natigilan si Maisie. Tama siya, at hindi niya alam kung paano sasagutin. Kinuha ni Maisie ang phone niya. May bigla siyang naalala nang makita niya ang date at bumangon siya mula sa kama. Oh shit, bumangon din si Nolan mula sa kama at nagtanong, anong problema? Ngayon ang anibersaryo ng pagkamatay ng aking ina. Kailangan kong bumalik. Pagkatapos noon, pumasok siya sa banyo para maglinis ng sarili. Paglabas niya ng washroom ay tapos nang magbihis si Nolan at natigilan siya. Ayaw mo bang matulog ng kaunti pa? Habang binunot ni Nolan ang kanyang manggas, itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing, para mabisita ko ang future biyenan ko bilang asawa mo. Napatulala si Maisie. Ang pamilya de Arma ay sangkot sa pagkamatay ng kanyang ina sa ibang bansa. Bukod dito, si Hernandez ang kanyang lolo at ama ng kanyang ina, kaya hindi niya maintindihan kung bakit gustong samahan siya ni Nolan. Hinawakan ni Nolan ang mukha ni Maisie na para bang nababasa nito ang nasa isip nito at sinabing, hindi ba't sinabi ko na sa iyo noon? Alam kong wala kang kinalaman sa pamilya de Arma, kaya huwag ka nang masyadong mag-isip. Hindi ko kayo masisisi ng nanay mo sa nangyari sa pagitan ng nanay ko at ng pamilya de Arma. Kabanata 368. Sa pagsasabi nun, naawa pa rin si Maisie kay Nolan. Hinaplos niya ang likod ng kanyang kamay, ibinaba ang kanyang mga mata, at sinabing, Nolan, ano man ang mangyari sa hinaharap, hindi ako aalis sa tabi mo. Maliban kong ano, well, hindi pa niya naiisip iyon. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang siyang nasabi ng ganito. Marahil, ito ay dahil si Nolan ay nagparaya sa lahat ng kanya. Hindi niya masabi. Noong nakaraan, nasa ilalim siya ng impresyon na si Nolan ay isang passerby lamang sa kanyang buhay, at marahil ay ginagawa lamang niya ito para sa kapakanan ng 3 bata. Gayunpaman, pagkatapos na gumugol ng maraming oras sa kanya, napagtanto niya na si Nolan ang isa na may pinakamalaking kontribusyon sa kanilang relasyon. Isang ngiti ang lumitaw sa dulo ng mga labi ni Nolan habang ang surge of gentleness ay tumaas mula sa kaibuturan ng kanyang mga mata. It took so much effort and time to get you to my side, so how is there any possibility na itulak kita palayo? Wala talagang paraan para iwan mo rin ako. Maliban kung, syempre, mamatay ako. Walang paraan na hahayaan niya itong lumayo sa kanya. Ngumuso si Maisie, na winasak ang pusong sandali. Huwag kang mag-alala, mabubuhay ka hanggang sa matanda na. Pagkatapos noon ay pumasok na siya sa dressing room para magpalit ng sarili. Isang pahiwatig ng kasiyahan ng bumalat kay Nolan nang umangat ang mga sulok ng kanyang bibig habang tinitingnan ang figure nito na naghahanap ng mga damit sa dressing room. Pagkatapos ng lahat, anuman ang kanyang katawan o puso, siya ngayon ay ganap na pag-aari niya. Hindi niya mabubuhay kung wala siya, at hindi niya hahayaang umalis siya sa tabi niya hanggat nabubuhay pa siya. Magkasamang bumalik sina Maisie at Nolan sa Vanderbilt Manor. Nang makita ni Stephen si Nolan, natigilan din siya. Tay,
pwede ko bang isama si Knowles para makita si nanay? Tanong ni Maisie, sabay ngiti sa ama. Hindi naman kasi niya sinabi ng maaga sa kanyang ama na sasama si Nolan. Nakangiting sagot ni Stephen, oo naman, kaya mo. Kung tutusin, kasal na kayong dalawa, at tama lang na isama mo siya sa iyong ina. Ang libingan ng kanyang ina ay matatagpuan sa isang sementeryo malapit sa bundok. Pagamat nasa malayong lugar, tahimik at maganda ang tanawin. Naalala ni Stephen na gustong-gusto ni Marina ng iris flowers. Dala ng mga ito ang kahulugan ng liwanag at kalayaan. Bitbit ang isang bouquet, naglakad si Maisie papunta sa puntod ng kanyang ina. Nakalimutan na niya kung gaano nakatagal mula noong huling beses niyang binisita ang kanyang ina. Nay, nandito ako kasama si tatay at ang asawa ko para makita ka. Tumingin si Nolan sa kanya nang banggitin niya ang salitang, asawa. Yumuko si Maisie at inilagay ang mga bulaklak sa harap ng puntod. Pagkatapos ay iniangat niya ang kanyang ulo upang tingnan ang pangalan ng kanyang ina at ang mga nakaukit na salita sa lapida. Habang kinakausap niya ang lapida, lumayo sina Stephen at Nolan. Inangat ni Stephen ang ulo niya at tumingin sa malayo. May malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha habang sinasabi niya, hindi ko inaasahan na ang ina ni Z ay mula sa pamilya De Arma. Matagumpay na napaatras ni Nolan ang kanyang tingin kay Maisie dahil sa kanyang mga salita. Tumanggaw siya at tumingin kay Stephen. Alam niyang nakipagkita ang lolo niya kay Stephen noon, kaya naisip niya na dapat ay sinabi na nito sa kanya ang lahat. Pare, hindi mo kailangang isapuso ang mga sinabi ng lolo ko, malinaw niyang sabi. Tumanggaw si Stephen at sinabing, naiintindihan ko. Kahit gusto ng lolo mo na paghiwalayin ko kayong dalawa, walang paraan na magagawa ko iyon sa inyong dalawa. Alam ko kung gaano mo kamahal si Zay. Nilainggan ni Stephen ang ulo para tingnan si Nolan at nagpatuloy. Noong nabubuhay pa ang nanay niya hanggang sa araw na pumanaw siya, walang araw na tumigil si Maisie sa pag-aalala sa kanya. Masyado ko na siyang napabayan dahil sa nanay niya, at malaki ang utang na loob ko sa kanya. Kaya naman, gamaan ang loob ko dahil alam kong aalagaan mo siya ng husto. Napangiti ng mahina si Nolan at sumagot, ako na ang bahala sa kanya, I promise you. Gayunpaman, maaari ba akong magtanong sa iyo? Natigilan si Stephen. Oo naman. Ano yon? Tumingin si Nolan kay Stephen at nagtanong, alam mo ba kung bakit napaka-espesyal ng dugo ni Z? Ito lang ang ikinabahala ni Nolan dahil hindi niya alam kung makakaapekto ba ito sa kanya o hindi. Natarante si Stephen. Teka, ano bang meron sa dugo ni Z? Lumilitaw kay Nolan na walang alam si Stephen tungkol dito. Ipinagkibit balikat niya ito sa ibang bagay, at umaasa siyang may natuklasan si Professor Leonhardt tungkol sa dugo ni Maisie. Kabanata 369. Lumapit si Nolan kay Maisie at nakita niyang nakaluhod siya sa harap ng lapida ng kanyang ina na may malungkot na tingin sa kanyang mukha. Ipinatong niya ang mga kamay sa balikat nito at tumingin sa lapida. Huwag kang mag-alala, Nay. Mula ngayon, aalagaan ko si Z sa natitirang bahagi ng kanyang buhay hanggang kamatayan ang maghiwalay sa atin. Nagangat ng ulo si Maisie at nagtatakang tumingin sa kanya, ngunit tinaas lang ni Nolan ang kanyang kilay bilang tugon. Tinulungan ni Nolan si Maisie na makatayo, at umikot si Maisie para harapin si Stephen. Dad, may sasabihin ka ba kay Mama? Natigilan si Stephen saglit, ang kanyang nakababang mukha ay napuno ng mga galos ng mga pagbabago sa buhay. Tumingin muna siya sa lapida bago ngumiti ng mapait. Hindi, nasabi ko na sa kanya lahat ng gusto kong sabihin sa puso ko. Nang bumalik si Maisie sa kanyang studio, nakita niyang kinakabahan si Cherry sa koridor. Lumapit siya sa kanya at tinanong, anong problema? Nang makita siya ni Cherry, lalo siyang natarante at sinabing, may nahanap ang mga pulis tungkol sa pagkamatay ni Winona, at parang hindi talaga siya nagpakamatay. Kaya na-frame si Winona at naging scapegoat ng iba. Hindi na nagulat si Maisie sa kinalabasan. Marami na akong nahulaan. Patay na rin ang nag-frame kay Winona. Pinatay niya ang sarili niya. Nabalot ng mahabang katahimikan si Maisie matapos marinig ang sinabi ni Cherry. Nagpatuloy si Cherry. Sa kabutihang palad, makumpirma namin ang pagkakakilanlan ng taong iyon. Isa siya sa mga miyembro ng training camp, ngunit umalis siya ilang taon na ang nakararaan. Kaya naman, pamilyar na pamilyar siya sa kampo. Kaya lang, hindi pa namin naiisip kung paano siya nakapasok sa training camp. Gayunpaman, maliban sa ilan sa amin na may mataas na antas ng awtoridad, sino pa ang maaaring magdala ng isang tagalabas sa kampo ng pagsasanay? Hindi maisip ni Cherry na may spy sa mga matataas na antas na supervisor. Sa administrative office,
Lumapit si Rowena sa mesa ng opisina ni Nolan na may hawak na dokumento at nagbigay ng buod ng nilalaman ng proyekto sa pakikipagpulong kay Nolan. Isinara ni Nolan ang dokumento at nagtanong na may malamig na mukha, "Kaibigan mo ba si Winona?" Natigilan si Rowena at parang medyo nagulat na bigla itong magtanong tungkol kay Winona. Sabi nga, hindi niya hinayaang tumakas sa mukha niya ang tunay niyang emosyon. She just gave out a faint smile and replied, "Masasabi mong magkakilala tayo. Bakit mo ito tinatanong sa akin, Nolan?" Inilagay ni Nolan ang dokumento sa mesa, ang kanyang mga mata ay malalim na parang dalawang itim na butas. Pagkatapos, hindi siya nagtanong, "Ikaw lang ang nakakaalam na hindi maganda ang relasyon ni Winona kay Maisie, di ba?" Hinigpitan ni Rowena ang hawak sa dokumento. She bit her lips and answered, "Hindi naman. Alam ng lahat sa training camp ang tungkol sa relasyon ni Winona at Miss Vanderbilt. Patay na si Winona, at patay na rin ang mga magulang niya. Dahil kakilala ka niya, bakit hindi ka nalulungkot?" Ni minsan ay hindi nagtaas ng ulo si Nolan para tingnan siya. Malamig ang boses niya, parang napakasimpleng tanong lang. Bumaba ang ulo, sinabi ni Rowena, "Kahit malungkot ako, wala akong mababago." Nanlamig ang kamay ni Nolan na nakahawak sa panulat. Inangat niya ang kanyang mga mata at malamig na tumingin sa kanya bago binuksan ang dokumento at pinirmahan ito. "Kung wala nang iba, lumabas ka na sa opisina ko. Huwag mo akong istorbohin." Tumalikod na si Rowena at lumabas ng opisina. Nang isara niya ang pinto ay lumungkot ang mukha niya. Habang naglalakad si Rowena pabalik sa kanyang opisina, napadaan siya sa strategic department at narinig niya ang isang staff na nagtanong, "Halos isang linggo na mula nang pumasok si Meryl sa trabaho, tama ba?" Ang isa pang miyembro ng staff ay humigop ng tubig mula sa kanyang tasa at sumagot, "Sa tingin ko. Balita ko nag-resign na siya." Nag-resign? Imposible yan. Kung nag-resign na siya, dapat dinala niya lahat ng gamit niya. Pareho silang tumangala at tumingin sa mesa na marami pang personal na gamit. Nagmamadaling bumalik si Rowena sa kanyang opisina at inilagay ang dokumento sa mesa. Parang may kung anong bumulwak sa ulo niya, hinayla siya nito. Nilabas ang telepono at nagpadala ng text message. Si Nolan ay nagsimulang maghinala. "Kailangan mong humanap ng paraan at umalis sa Baseburg sa lalong madaling panahon." Kabanata 370, Golden Lounge. Halos walang tao sa lounge sa maghapon, at ilang mesa lang ng mga customer ang kumakain. Sumunod si Maisie sa waiter at pumunta sa table kung saan siya hinihintay ni Erwin. "Tito Erwin." Hawak-hawak ni Erwin ang isang bote ng limited edition na Conti habang sinusuri ang production there. Nang makita niya si Maisie, ibinalik niya ang alak sa kahon ng regalo. "Maisie, dumating ka na." Pagkaupo ni Maisie, sinilip niya ang alak sa tabi niya at nagtanong, "Regalo ba ito ng iba?" Umalaklak si Erwin at sumagot, "Yeah. Regalo ito ng dati kong kaibigan na kagagaling lang sa ibang bansa." Hindi nagtagal umalis na siya. Kanina, pagkatapos noon ay inangat niya ang ulo niya at tumingin kay Maisie. "So, ano ang nagdala sa iyo dito ngayon?" Nakapatong ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay, sumagot si Maisie, "Narito ako upang pasalamatan ka sa iyong tulong." Napangisi si Erwin. Umorder siya ng isang tasa ng kape sa waiter at itinabi ang alak. "Sige, huwag kang magpatalo. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo." Ibinaba ni Maisie ang kanyang mga kamay at umupo ng tuwid. "Ngayon ay ang anibersaryo ng kamatayan ng aking ina." Sandaling natigilan si Erwin matapos marinig iyon. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan niya. "Nakalimutan ko na. Napakaraming taon na ang nakalipas mula nang mamatay ang iyong ina. Tito Erwin, sinabi sa akin ni Mrs. Lucas na namatay ang nanay ko dahil sa kakaibang sakit. Maaari mo bang sabihin sa akin kung anong uri ng kakaibang sakit ang mayroon siya?" Isang madilim na kislap ang bumungad sa mga mata ni Erwin. Matapos ihain ng waiter ang kape, itinulak niya ang tasa kay Maisie at sinabing, "Z, hindi ko muna ito masasabi sa iyo pansamantala. Iyan ang palagi mong sinasabi sa bawat oras. Ito ay para sa iyong ikabubuti." Tumingin sa kanya si Erwin, matigas ang mukha. "Hiniling sa akin ng iyong ina na alagaan at protektahan ka bago siya mamatay, kaya kailangan kong tuparin ang aking pangako." Mariing idiniin ni Maisie ang kanyang mga labi. Kinuha niya ang tasa ng kape at humigop. Tumingin si Erwin sa labas ng bintana, nanlilisik ang mga mata niya sa Forlam. "Hindi ako nagbibiro sa sinabi ko kanina. May mga bagay na hindi magandang malaman mo ngayon." Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa isang relasyon kay Nolan. Nalilitong tanong ni Maisie, "Bakit?" Marahang napabuntong hininga si Erwin.
Masyadong maraming bagay ang nasasangkot na hindi mabuti para sa iyo, lalo na't hindi namin maaaring ipaalam sa sinuman ang tungkol sa iyong espesyal na dugo. Dugo ko. Natigilan si Maisie. Bigla niyang naalala ang mga sinabi sa kanya ng doktor sa ospital pagkatapos ng pag-atake ni Leila. Tito Erwin, ganoon ba talaga ka-espesyal ang dugo ko? Kung hindi, bakit itatanong ng doktor kung nakatanggap ba siya ng anumang uri ng iniksyon dati sa kanyang buhay? Gayunpaman, wala siyang alaala tungkol dito. Tumanggaw si Erwin. Hayaan mo akong magtanong sa iyo. Hindi ka pa nagkaroon ng malalang sakit noong bata ka, di ba? Natigilan si Maisie. Napagtanto ni Maisie na siya ay talagang hindi nagkaroon ng anumang malubhang karamdaman mula noong siya ay bata pa. Noong bata pa ako, ang mga tao sa paligid ko ay nagkakasakit o nilalamig paminsan-minsan, ngunit hindi ako nagkaroon ng sipon o lagnat. Noong siya ay nasa kolehiyo, nagkaroon ng pagsiklab ng sakit sa taong iyon. Karamihan sa kanyang mga kasama sa silid ay nagkasakit at lumiban sa mga klase maliban sa kanya. Tito Erwin, alam mo ba kung bakit naging ganito ang dugo ko? Noong nakaraan, hindi siya nakakaramdam ng kakaiba. Ito ay dahil sa akala niya ay mas malusog ang kanyang katawan kaysa sa ibang tao, at swerte lang na hindi siya nahawa. Gayunpaman, matapos marinig ang sinabi ni Erwin, lalo siyang na-curious sa kanyang dugo. Ibinaba ni Erwin ang kanyang mga mata at sinabing, ang masasabi ko lang sa iyo ay may kinalaman ito sa sakit na natamo ng iyong ina. Kaya lang maswerte ka sa nanay mo. Ito ay dahil sa sandaling ikaw ay nahawahan, kahit na sa gamot, ang mga pagkakataon ng genetic infection ay mas malaki kaysa sa 50%. Genetic infection. Nanginginig ang mga daliri ni Maisie habang hawak ang tasa.